Ito na reaper natin, since naka-standby ito, open din natin muna ang Hello guys, good morning everyone. So by the way, my name is Jellard once again, and welcome to our YouTube and our Facebook page. So today, we were going to continue our last topic on how to change over the provision repair plant from standby to service and service to standby. As you remember, last time our engine cadet discussed with you or illustrate in the whiteboard on how the refrigerant flows in the system. And today, we're going to continue the part 2 of that topic. So without further ado, this is the continuation of our part 2, how to change over provision repair plant from standby to service and service to standby. Good day everyone, I am Engine Cadet Formento, and now we will going to transfer yung provision repair natin na from number 1, which is in service natin, to number 2, which is on standby natin. First, ano ba mga kakailanganin nating mga tools? Siyempre ito, adjustable wrench, dalawang combination wrench na may size 7 saka size 6 ang laki, saka isang Allen wrench na may size 10 ang laki. Siyempre, ang pinakamahalaga, flashlight. Ngayon, ang in-service natin ay ang number 1. Ang unang step natin dito, may tatlo tayong klase ng valve na makikita sa isang reaper natin na mahalaga sa pag-transfer natin ng from in-service to standby natin. Ang tatlong to, itong suction line, itong suction valve natin, before compressor, saka discharge valve natin after compressor, and also yung out natin from discharge valve natin from condenser. First, ang una natin gagawin ay buksan itong mga cover or cap ng mga valve natin. Tigas pa. Ting-adjust pa. Okay. Bukas na siya. Then next, sa suction valve natin to, and then yung after condenser natin na valve. Ito yung in-service natin ngayon. Naka-open yung suction natin na valve to compressor. And dito sa barko namin, normally open na tong discharge valve after compressor. And since in operation nga to, ginagamit natin ngayon in service, naka-open din na yung after valve na condenser natin. Dito naman tayo sa kabila, sa pag-change overan. Same thing, same to na reaper natin. Since naka-standby to, open din natin muna ang cover ng suction valve natin. And then, open na din natin yung sa after condenser na valve natin. And since mag-change over tayo, at ang in-service natin yung number 1, papatayin na muna natin yung compressor natin, sir. Patayin ko na siya. At yung in-service nating compressor, nakapatay na. Isa sa mahalaga sa mga system natin ay yung cooling niya. Since ita-transfer natin siya to number 2 natin na provision reaper, first things first, ang bubuksan natin yung return or outlet valve. Buksan ko siya. Ito yung sa standby natin. And open ko rin yung inlet niya. Ito yung una nating i-prepare. And then next, papatayin na natin yung
inlet niya sa in-service natin. Iko-close ko na yung valve. And yung out niya or yung return niya, iko-close ko na din. Ayan, naka-close na sa number 1 provision natin, yung in-service natin kanina. Close na natin yung cooling valves niya, yung inlet, saka yung return, and then open na yung sa standby natin, yung in, saka yung out or return line niya. Okay. Next, ang susunod nating gagawin, para ma-transfer na yung refrigerant from in-service natin to standby, i-close na natin yung suction line niya or suction valve. Close ko na to. Kailangan dito naka-fully close siya para wala nang refrigerant na magpo-flow sa kanya. Kasi ita-transfer na natin siya sa standby natin na provision reefer machine. Next, at this state, naka-close na yung suction line natin before compressor. Open pa din, which is normally open namin dito sa barko, yung discharge valve natin after compressor. At yung condenser naman natin, at this point, naka-open pa din siya para continuous yung natitira niyang refrigerant na mag-transfer papunta sa standby natin. Next, lipat ulit tayo sa standby natin na reefer. Since naka-close yung suction valve natin dito, i-open na natin siya para magkaroon na ng flow, para yung rotation ng refrigerant natin mapunta na dito sa standby nating reefer. Ito, kailangan fully open din siya. Once na fully open, at this state, ang lagay na ng valves natin sa suction line natin or suction valve, open na siya. And then sa normally open namin na discharge valve after compressor, open din siya. And at this point, yung after valve na condenser namin, naka-close pa siya. Bakit? Kasi dito na ngayon papasok yung sight glass natin. Kung magkakaroon ba ng transfer ng refrigerant, dito natin titignan. And dito may makikita tayo na bola which is nagpo-float kung natatransfer na ba yung as liquid state yung refrigerant natin. Since magta-transfer na tayo ng refrigerant from in-service natin na number 1 to standby natin na reefer machine na number 2, kailangan na natin buksan yung compressor ng number 2. Run ko lang. Makikita natin dito yung number 1 natin, naka-stop na siya, na ginawa ko kanina. And then yung number 2, which is yung standby natin, gagawin natin siyang in-service, kaya i-start na natin yung compressor para magkaroon na ng transfer ng from number 1 na reefer to number 2 ng refrigerant natin, sir. Start. At this point, ang gagawin na lang natin is maghintay and i-observe kung magkakaroon ba talaga ng transfer from in-service na natin number 1 through sight glass. Ayan, puno pa siya kasi ito yung kanina naka-service natin. Then, number 2 na sight glass natin. Pwede rin naman natin siyang i-observe through our gauges. Ito, magkakaroon siya ng pag-increase ng reading dito sa pressure gauge natin if nagkakaroon ba talaga siya ng transfer. Dito, tataas since ito yung gagawin nating in-service, yung naka-standby. And currently, yung naka-service natin kanina, na gagawin nating standby, mataas pa yung pressure or yung readings niya through our gauges. And wait lang tayo ng 3 to 5 minutes para ma-fully transfer yung refrigerant from number 1 to number 2 nating reefer machine. So, continue tayo. After ng ilang minutes natin, makikita natin sa sight glass natin yung bola nasa taas na kasi na-transfer na yung refrigerant. And itong tatlong gauge natin,
ito sa cooling water natin, yung pressure niya. And then, ito yung sa suction and discharge. Nagkaroon na ng increase kasi na-transfer na nga natin yung refrigerant natin from in-service to standby. After that, ang susunod naman natin gagawin ay ang pag-close ng after condenser valve natin. Since ito, yung suction valve natin, katulad na sinabi ko kanina, naka-close na yung valve natin, i-close na rin natin yung condenser valve, after condenser valve natin kasi na-transfer na lahat ng refrigerant natin dun sa standby natin, which is yung number 2. To-close ko na siya ngayon. Yan, kailangan naka-fully close yung after condenser na valve natin. Then, pwede na natin ibalik yung mga cap niya. Yan. And, ito. Balik na natin. Okay. Nabalik na natin yung mga cap niya ng suction valve natin before compressor and after valve natin ng condenser. And then, since nagkaroon na nga ng transfer natin, lahat ng refrigerant from number 1 natin, yung service reefer natin, to number 2 natin na standby. At ito, ang current condition niya, yung suction valve natin, naka-open na, fully open. And yung discharge valve natin after compressor, naka-fully open yan, which is normally open sa amin. And then, ang next natin, yung after condenser natin, i-open na din natin. Ito, dahan-dahan lang para hindi mabigla yung pressure niya. Ayan. Open. At this point, naka-fully open na din yung condenser natin. Ito, masasabi na natin na yung machine, yung standby reefer natin kanina, in service na siya natin ngayon. Pwede na natin ibalik yung mga cap. After this one, check natin yung amperes ng compressor number 2 natin. If meron na talaga siya and nagkakaroon na ng flow yung sa system natin. And meron na po siya. Yes, sir. And continuous na lang tayo sa pag-monitor ng parameters. If meron man tayo na encounter na pagbaksak or pagtaas ng parameters, doon natin unang titignan kung magkakaroon tayo ng troubleshooting or maintenance sa system natin. Thank you. So I think that's all for this day. So I hope you enjoy watching our videos and you learn something new today. So this is Jellard once again, that always saying that success is a choice. So choose to be successful. For more videos like this, please follow my YouTube channel and my Facebook page.